Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of March. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Scorpio? Kamusta ang ascension? Kamusta ang transformation? Kamusta ang pagiging resilient? Okay, tingnan natin kung anong meron para sa mga Scorpio. Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of March. Alright? For your personal reading, kindly send me a direct message. Okay. Ingat po sa mga nagme-message sa inyo. If in doubt, okay, message nyo muna ako bago kayo mag-settle ng fees. Okay? Yung crystals natin, sale pa rin right now from the regular price of 2,500, 1,999 na lang. Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleansed, and ritualized by the enlightened guide. Okay. Passionate connection. And I feel right now, ang mga Scorpio nagfo-focus sa like long-term, family, kids, bahay, pamilya. Hindi mo priority right now ang love or passionate connection because parang sunog ka na, no? Na parang dalang-dala ka na every time na lang na nagfo-focus ka sa love, passionate connection, ay parang laging olats. Okay? Kaya sabi mo, focus ka na lang sa long-term goals, family, kung may tinutulungan ng nanay, kung may anak, focus ka na lang doon. But to focus on the romance side of life, parang pass ka muna dyan, okay? There's a King of Cups here. Sabi ng feminine sa connection na to, mahalaga sa kanya ang relationship. But sabi niya parang hindi equally invested or ready for the relationship ang masculine na to. Okay? At parang nagkakaroon ng introspection yung feminine kung tamang tao ba talaga to. But dahil may devil card, napaka-toxic ng relationship na to. Umikot na kayo sa same old cycle, but parang walang nangyari, walang pagbabago, walang transformation. At ganun pa rin, very stubborn yung energy ng masculine. Wala siyang pake. Nagkaroon ng mga kasinungalingan sa relationship na to, and because of that, someone walk away or medyo dumistansya emotionally. Marami na rin naging baggages in the past, mga resentment, mga sama ng loob na hindi naman talaga na-fix. So because of that, kung sino yung sobrang nasaktan sa relationship na to ay nagwo-walk away muna or dumidistansya or kailangan ng quiet time or nilalagay muna niya yung sarili niya sa isolation away from the person na nakakasakit sa kanya. Okay? Nagkaroon ng sinubukan naman ng mga Scorpio na balansehin ang sitwasyon na to. Kung may batang involved, may nakita akong family, kung may batang involved, kinukonsider mo yung mga bata, but then binabalanse mo rin na parang naapektuhan na rin ang bata sa hindi pagkakasunduan sa sitwasyon na to. Okay? And for some of you na sabihin natin walang batang involved, kaya may bata or walang batang involved, most of you are trying to find parang nag-check and balance na kung mas malamang yung pain at disappointment sa relationship na to, parang gusto mo nang mag-decide, no? Kasi parang puro na lang, sabi ng mga Scorpio, puro na lang sakit ng ulo tong relationship na to. Alam mo, tong masculine na to, kaya naman yung mag-invest sa feminine eh. Kaya niya. But, may stubborn energy na parang komportable siya eh. I don't know kung walang ultimatum tong masculine na to. Kaya naman niya. Kaya niyang mag-step up. Kaya niyang ibigay yung deserve na pagmamahal ng feminine. But then, hindi niya ginagawa. Ayaw niyang mag-step up dun sa pagiging reliable masculine niya. Pero kaya niya. Ano ngayon? Na parang, kaya, pwede. Pero ayaw niya. Stubborn. I don't know why. Bakit may ganong feeling yung masculine? Okay? Kasi para sa kanya, yun yung tamang gawin. Na huwag masyadong magbigay ng effort sa feminine. Okay? That's... okay. Sabi ng Empress ng feminine, decided naman siya at sigurado siyang mahal niya yung masculine. But maraming questions here. Bakit nagpo-pull back ng pagmamahal, ng suporta at pagiging reliable yung masculine? Nagkaroon ng sabihin nating pagiging investigador sa relationship na to because wala akong nakitang maayos na pag-uusap. Kaya tuloy yung energy is pakiramdaman, sabi ni ganon, sabi ni ganyan, chismis ni ganon. Okay?
Sinubukang i-move forward yung relationship na to, pero maraming trust issues, pero totoo naman talaga na may kasinungalingan ay tinatago sa relasyon na to. Wag mo akong ma-teri-teri. Manood kayo ng teri-teri, ha? Search niyan, Google niyan. Okay, let's see it. The reason for the reading is napagod ng ipaglaban, no? Ang relasyon na to. Sabi ng feminine sa connection na to, magfo-focus na lang siya sa sarili niya, self-growth, finances, financial independence. Maraming plano ang feminine para sa kanyang future. I feel yung mga Scorpio, recent past, nagkaroon ng new beginning, new cycle, new way of thinking. Okay? Na marami ng, ito yung realization na parang nagpo-purge na kung hindi ka nakakatulong sa future plans or kung hindi ka aligned sa future self ng mga Scorpio, iniwan ka na nila sa past. This is new beginning, new cycle. Woo! Stability. Focus sa mga Scorpio sa pamilya, kung may anak, long-term stability, happiness, bakasyon, anything na masaya kasama ang pamilya or mga taong mahal mo. Alright? So, ibig sabihin, tinanggal mo na yung mga toxic. Okay? Kumbaga is nagwi-weed out ka. Tinatapon mo na. Okay? Merong naging betrayal sa'yo at sobra mong hinihingi yung wisdom kay God, sagot sa mga tanong mo. Bakit nangyari yung betrayal? Kasi hanggang ngayon, gusto mong intindihin yung person mo. Okay? Right now, hinahanap pa rin ng mga Scorpio, asa na ba daw ang kanilang soulmate? Sabi ng mga Scorpio, every time na lang din, parang dalang-dala na, no? Every time na lang na may nakikilala and you feel that there is a strong connection, parang hindi nasusuklian ng tama. Okay? I feel merong kailangang ma-heal sa heart, like emotional wounds, okay? To heal your heart chakra, to balance your emotions, the Madagascar rose quartz, the pink crystal, for the heart chakra and to heal your emotions. Okay? Yung pink crystal natin, para din siya sa mabalance, magkaroon ng harmony sa relationship. Okay? Your person, Scorpio, hindi niya maramdaman yung financial stability right now. Inaalat ang buhay. Maalat pa sa Red Sea. Anong nangyari? Bakit inaalat ang kabuhayan ng person ng mga Scorpio? Sabi ng person mo, okay? I feel may misunderstanding. Sabi niya, perspective ng person mo, hindi na nga swerte sa pag-ibig, nagkakaroon pa daw siya ng challenges sa finances. Whew! Nagkakaroon ng negative self-talk yung person mo. Okay? Scorpio, meron kang gustong kausapin, person from your past. Babalikan mo ba? Mag-o-offer ka ba ng cup of love? Mag-o-offer ba ng apology? May mga kinoconsider na reconnection here. Okay? To have mental clarity and to have a stronger connection with the divine, the purple crystal, amethyst. Okay? Lahat ng crystals natin, high quality, bless, cleanse, and ritualize by the light and guide. Okay? To balance your energy, to protect yourself from negative energies and anti-evil eye, the Madagascar black tourmaline, yung black crystal natin. Okay? So, until the end of June, di umano. May mga little white lies pa rin tong masculine. Kasi hindi niya, nagdadalawang isip siya. Sabi kasi nung masculine, pag naging honest siya, lagot siya. Pag naging honest siya, lagot pa rin siya. So, saan nga ba daw siya lalagay? Okay? So, feminine, if you're listening, watching this, siguro kung gusto mo talaga ng katotohanan, bigyan mo ng safe space ang masculine to be, to be vulnerable and to be authentic at masabi sa'yo kung ano talaga yung nangyari. Kasi parang sabi ng masculine, wala siyang paglagyan. Pareho, umamin siya o mag-deny siya, yari daw siya. Okay? I feel both of you would hold back sa connection na to. No? Parang nasa limbo yung relationship. Wala akong nakikitang pag-uusap, reconnection, reconciliation. Okay? So, I pray na makagawa kayo pareho ng tamang desisyon for this connection.
kasi ang nakikita ko, maraming dudahan, hindi naman kayang maging honest, and I feel hindi rin naman ready yung person, no? Yung isang person na talagang tanggapin yung raw na katotohanan. I feel magiging reactive. So, hindi talaga ready. Tama naman yung feeling ng masculine. Damn if you do, damn if you don't. But, I feel, I don't know kung anong nagtatali sa inyong dalawa kasi may energy pa rin kayong dalawa na I need you, you need me. Is this about a passionate connection na hindi nyo mabitiwan? Is this about financial obligation na kailangan nyo yung isa't isa? Or is it just like a fear of sasabihin ng tao if talagang bitiwan nyo tong relasyon na to? What's holding you back? What's holding you back? Okay. Magkakaroon ng pag-uusap, logical conversation, but hanggang hindi tinatanggal, hanggat walang feeling of safety to be vulnerable here, hindi magkakaroon ng honesty. Yung pag-aayos ng relationship na to, malabo pa sa sabaw ng pusit. You know, if you don't trust the person na kaya mong maging honest, kasi may trust issues eh. Paano nga ba magiging honest kung gegerahin mo? Kung bibigtihin mo daw siya pag nag-umamin siya. Diba? So, saan nga ba lalagay? So, ano ba talaga yung gustong mangyari? Ano ba talaga, Scorpio, ang gusto mong outcome? I-save yung relationship na to or iwanan na? Kasi kung gusto mong i-save to, you have to give yourself a safe space para umamin at para i-fix nyo to. At kahit anong marinig nyo, kung ang gusto mong mangyari ay i-fix to, then i-fix nyo to. Hindi mo siya kakatayin. Alright? Kung gusto mo na itong iwanan, then I don't know why may need pa ng confession. Diba? Kasi kung ramdam mo na at nakita mo na kung ano talaga yung nangyayari, depende pa rin, no? Kasi may mga tao talaga na kailangan ng confession. May mga tao talaga na kahit kitang-kita na kung ano yung nangyayari, gusto pa rin ng, you know, more evidence. Hanggang todo-todong masaktan. Hindi ko nakikita, hindi clear dito kung kaya pang ayusin yung relationship na to kasi parang napakalaki na nung dishonesty at yung damage na nangyari sa connection na to. Hindi rin naman kaya maging honest. Any more clarification? So, I feel parang nasa limbo tong relationship na to until mid-June. Walang gagalaw because parang mataas ang pader, no? Guards up. Pareho kayo. So, let's see. Ito lang naman sa akin, hanggang hindi nagkakaroon ng different action, no? Hindi mababago to. Magtataguan kayo nung kung ano man yung nangyari. Ang hirap maging honest. Kasi kakatayin ka pag sinabi mo yung totoo. So, Scorpio, magkakaiba. Though this is a Scorpio reading, pero magkakaiba kayo. Gusto niyo ba talaga ng truth? Alamin mong mabuti, gusto mo ba talagang ayusin to or bitiwan na? Kasi, this is prolonging the agony. Pinahihirapan mo lang ba tong person na to? Decide, ano yung gusto mo? Kasi sa proseso ng pinahirapan mo siya at pinoprolong mo tong agony na to, nahihirapan ka rin, nasasaktan ka rin. And eto din, na hindi nyo binibitiwan to, kung ayaw nyo naman talagang ayusin at hindi nyo binibitiwan to, blockage to sa pagdating ng tamang taong kaya kang mahalin. So decide ano ba talaga yung gusto and from there, magiging mas malinaw sa'yo yung next move mo. Alright? Yeah, and that will be the Scorpio reading, bonus reading for the month of March. PM me for your personal reading at kung paano magkaroon ng high quality, bless, cleanse, and ritualize by the Enlightened Guide. Alright? Bye-bye, Scorpio!